Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Paggamit ng chopper ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para manood ng concert, kinundina ng Makabayan Black Lawmaker. Commission on Elections, hindi pabor na isabay ang plebisito ng People's Initiative sa halalan. At mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc muling nakararanas ng pangaharas ng Chinese Coast Guard. Kinundina ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang paggamit ng presidential chopper ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang manood ng concert ng British rock band na Coldplay. Issue ng seguridad ang paliwanag ng Presidential Security Group o PSG kaugnay nito. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Walang pakiramdam at out of touch o kulang sa simpatya. Ganito inilarawan ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang paggamit ng presidential chopper ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang manood ng concert ng British rock band na Coldplay sa Bocaue, Bulacan. Ayon sa mambabatas, tinitiis ng isang ordinaryong Pilipino ang heavy traffic sa pag-commute sa pamamagitan ng jeep at abot kayang halaga ng public transportation. Gayunman, ginagamit umano ng presidente ang kaba ng bayan upang maalwang makapagbiyahe sa pamamagitan ng helicopter upang makapunta sa concert. Naglabas naman ng paliwanag ang Presidential Security Group o PSG kaugnay ng issue. Ayon kay PSG Commander Major General Nelson Morales, nakaranas ng pagdagsa ng nasa 40,000 concert goers ang Philippine Arena, dahilan upang magkaroon ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Potential security threat umano ang traffic situation, kaya nagdesisyon na ang PSG na gumamit ng presidential chopper. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pabor ang Commission on Elections sa ideya na isabay sa isang halalan tulad ng national elections ang isang plebisito para sa isang People's Initiative. Samantala, malabo naman ang lumabas na timeline na sa Hunyo gagawin ang plebisito. Narito ang report ni Dante Amento. Kamakailan lumabas ang isyu na maaari raw isabay sa 2025 elections ang gagawing plebisito sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan halimbawa ng People's Initiative. Pero inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi siya pabor sa ganitong panukala. Paliwanag nito, ang isang plebisito ay isa ring special election kaya dapat itong isagawa ng bukod. Mahalagang hindi mahati ang isip ng mga botante pagdating sa kanilang pagboto. Ang Korte Suprema na mismo nagsabi na dapat nakafocus ang ating mamamayan sa kung ano ang nasa harapan nila. Kung yung balota ay para sa pagbabago ng ating saligang batas, dapat yan lang para po mas maintindihan nila at sila mismo maramdaman nila ang implikasyon ng boto nila dito sa ganitong klaseng katanungan. Ngayon, kung meron pong kasabay na pipili pa ng mga leader magmula sa national position hanggang sa local, sa akin pong palagay magugulo na po ang ating mga kababayan. Bagamat aminado ang COMELEC na makatitipid sila kapag isinabay sa isang halalan ang plebisito, mangangailangan anya ito ng pondo na nasa 13 billion pesos. Samantala, nilinaw din ni Garcia na malabong mangyayari sa Hunyo ang sinasabing timeline umano para sa plebisito ng People's Initiative. Anya, dadaan pa sa pagsusuri at nasa isang buwang beripikasyon ang mga perma sa proposed People's Initiative. Abala din ang komisyon sa paghahanda sa muling pagbubukas ng voter registration sa darating na Pebrero. Dagdag pa nito, dapat walang isasagawang registration 3 buwan bago ang isang plebisito. Mukha pong napakalapit naman yung masyado nilang ine-estimate. Masyado namang napapangunahan po yung Commission on Election sapagkat magbe-verify pa po kami ng signatures later kung magpa-file ng petisyon. Yung verification pa lang po, hindi po ganun kadali yun sapagkat iisa-isahin po yung mga signatures. At the same time, gusto natin makasigurado talaga na valid na signatures yan at mga botante. Dagdag pa ng COMELEC, hindi sila natatali sa anumang aktibidad sa pagsasagawa ng plebisito dahil hanggang ngayon ay wala pang formal na petisyong naihain sa kanila hinggil sa isinusulong na People's Initiative. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan,
serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakuhanan ng video ng isang mangingisda ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga kapwa Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Jack Tabat, isang mangingisda mula sa Zambales, na nangyari ang insidente noong January 12. Nasa 5 Chinese Coast Guard ang lumapit sa mga Pilipino mangingisda na nangunguha ng seashells sa south entrance ng Bajo de Masinloc nang sapilitang pinabalik ang mga nakuha nilang shells. Hinabol din ang ilan pang mangingisda para ipabalik din ang kanilang nakuhang seashell. Sa ngayon ay inaantay na lamang na makabalik ang PCG ang mga mangingisda mula sa laot at kukuhanan din sila ng salaysay. Dismayado ang pamunuan ng pambansang pulisya sa patuloy na pagkakasangkot ng ilang pulis sa katiwalian. Ito'y sa kabila ng mahigpit na kampanya ng pambansang pulisya laban sa scalawags. Kaya babala ni Chief PNP General Acorda sa mga immediate supervisor ng mga tiwaling pulis, mananagot sila kung mapapatunayang nagpapabaya sa pagdisiplina sa kanilang mga tauhan. Narito ang report ni Lea Ilagan. Kukunti lang naman kayo, but nakakasira kayo sa organisasyon. Umalay na lang para tayo ay mas magandang magkaroon ng mas magandang imahe. We are gaining grounds, we are gaining positive outlook sa international. Sana ituloy-tuloy natin, and we can only do this pag tayo magtulong-tulungan. And also to the public, thank you for your continued trust. Hindi nagpapabaya ang pambansang pulisya sa pagsasagawa ng counterintelligence at pagdisiplina sa kanilang mga tauhan. Sa katunayan, ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nasa 16 ng pulis ang kanilang tinanggal sa serbisyo mula January 1 hanggang January 17, 2024. Ang pinakamarami dyan, yung AWOL, yung robbery, yung and the rest, yung tigisa, grave misconduct, and failure to comply with the IRR and others. But ang pinakamarami dyan is yung AWOL and robbery. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin ani ang mga pulis na patuloy na gumagawa ng katiwalian. Kagaya ng pulis mula sa Pampanga at Cagayan de Oro na nahuli sa buy-bust operation. Sinabi ni General Acorda, iilan lamang ang mga scalawag sa kanilang hanay, pero nakasisira aniya ito ng imahe ng organisasyon. Kaya naman, may babala ito sa mga tiwaling pulis. Gentlemen, our communication is open to the public. Marami nang nagsusumbong and maraming nakapilang operations dyan. So please, maawa kayo sa pamilya nyo. You have high salaries na. Ibalik natin yung tama sa serbisyo. Nagbabala din si Chief PNP sa mga commander ng mga tiwaling pulis na kasama silang mananagot sa gawain ng kanilang mga tauhan. If there is negligence on their part, they should be held accountable. Yan ang tinitingnan natin. Nagpasalamat din si Chief PNP sa publiko na patuloy na nagre-report ng katiwalian ng ilang mga pulis. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na nailipat ang 48 persons deprived of liberty o PDLs mula sa Bilibid Prison sa Muntinlupa City patungong Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte nitong Sabado ng hapon, January 20. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., 23 sa 48 na inilipat ay mula sa maximum security habang ang iba ay mula sa medium security. Pinasalamatan naman ni Catapang ang Philippine National Police at Philippine Coast Guard na katulong nila sa paglilipat ng mga PDL. Sa inaasahang El Niño phenomenon na mararanasan sa bansa simula sa susunod na buwan, muling nagbabala at pinag-iingat ng Department of Health ang publiko, lalo na ang mga matatanda sa mga sakit na maaaring makuha sa panahon ng tag-init. Narito ang report ni Gladys Towabi.
Inaasahan ngayong Pebrero hanggang sa Abril ay mas mararamdaman sa bansa ang strong El Nino phenomenon. Dahil dito, nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat at protektahan ang sarili laban sa mga sakit ngayong tag-init. Kabilang sa heat-related illnesses ay heat stroke at heat exhaustion. Yung heat illness, pwedeng tumindi yun. Siyempre may sunburn, meron kang heat exhaustion, parang fatigue, yung pagod na pagod ka pag matagal ka sa araw. So you need to protect yourself. Payo ng DOH, kung nakararamdaman ng heat exhaustion, maiging pumunta muna sa isang lugar na mayroong shade o kaya'y magpalamig. Kung babaliwalain lang kasi ang nararamdaman ng katawan, maaari pa itong humantong sa heat stroke. Bukod dito, posible rin ang pagkalat ng waterborne illnesses gaya ng diarrhea dahil mas malaki ang tsansa na madaling mapanis ang pagkain sa mainit na panahon. We're expecting na may waterborne illnesses. Bakit may waterborne illnesses kung mainit? Mas madali pong masira yung pagkain, di ba? Yung napapanis agad. So, meron tayong acute gastroenteritis. Tinitingnan din ang posibleng pagdami ng dengue cases sa tuwing tag-init. Lalo't may mga lugar na nagpupondo ng tubig bunsod sa limitado lang na supply ng tubig dahil sa El Nino. Ayon sa DOH, ang Central at Northern Luzon ang posibleng mas maaapektuhan sa tag-init. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaprubahan na ng House of Representatives ang karamihan ng priority bills na napagkasunduan ng Administrasyong Marcos at mga mambabata sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw, tatalakayin ng Kongreso ang pagpasa sa House Bill No. 9713 o ang batas na nagpapatibay sa Self-Reliant Defense Posture Program ng Pilipinas. 3 pang panukalang batas ng LEDAC ang naghihintay ng pinal na pag-aproba. Ito ay Electric Power Industry Reform Act, Budget Modernization Bill at National Defense Act. Nag-top 1 ang Metro Manila sa listahan ng metro areas na may pinakamalalang traffic base sa resulta ng 2023 TomTom Traffic Index. Lumabas sa naturang pag-aaral na aabot sa average na 25 minutes at 30 seconds para makapag-drive ng 10 kilometers sa Metro Manila. Mas mabagal ito ng 50 seconds kumpara sa record noong nakaraang taon. Bukod pa rito, lumabas rin sa naturang traffic index na nasa 19 kilometers per hour lamang ang average speed sa Metro Manila tuwing rush hour. Bunsod nito, nasa 117 hours ang nasasayang kada taon. Bukod sa Metro Manila, kasama rin sa top metro areas na may worst traffic ang Lima, Peru, Bengaluru, India, Sapporo, Japan at Bogota, Colombia. Mahigit 20 ang nasawi sa pinakabagong pag-atake ng puwersa ng Ukraine sa lungsod na kontrolado ng Russia. Narito ang report ni Kate Lloret. Umakyat na sa 25 ang casualties habang hindi bababa sa 20 ang sugatan sa Donetsk, Ukraine. Ito ay matapos maglunsad ng pag-atake ang puwersa ng Ukraine sa lungsod na kontrolado ng Russia, na nasa silangan ng Ukraine ayon kay Denis Pushilin, na itinalagan na pinuno ng rehiyon noong linggo, January 21. Ang Donetsk ay isa sa 4 na rehiyon ng Ukraine na inaangkin ng Russia, na nakubkob nito noong nakaraang taon sa isang hakbang na tahasang kinondena ng karamihan ng mga bansang miyembro ng United Nations. Sa isang pahayag, sinabi ni Russian-installed Mayor Alexei Kulemzin na pinaulanan anya ng mga puwersa ng Ukraine ang isang abalang lugar sa Donetsk, kung saan matatagpuan ang mga tindahan at isang palengke. Sinusubukan na rin umano ng mga kaukulang espesyalista na makakolekta ng mga fragment ng mga armas na ginamit sa pag-atake, dagdag pa ni Kulemzin. Samantala, hanggang sa kasulukuyan ay wala pang ipinalalabas na opisyal na pahayag ang Ukraine kaugnay ng nangyaring insidente. Kate Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bumaba ng 0.2% ang retail sales ng Canada nitong Nobyembre. Bumaba din ang retail sales ng food, beverage at general merchandise stores ayon sa Statistics Canada. Alamin natin ang detalye sa report ni Jeffrey Reyes live mula sa Grand Prairie, Canada. Jeffrey, good morning. Ano ang dahilan at bumaba ang sales dyan sa inyong lugar? Yes, good morning Kuya. Good morning Celine. Bumaba ng 0.2% ang retail sales ng Canada noong November 2023. Ayon sa Statistics Canada, nanguna sa pagbaba ng retail sales sa food, beverages at general merchandise. Umabot lamang sa 66.6 billion Canadian dollars o 49.45 billion dollars ang kabuuang retail sales ng bansa noong Nobyembre. Mas mababa ito ng 1.4% kumpara noong Oktubre ng kaparehong taon. Bumaba ang sales ng bansa noong Nobyembre sa 49 ng subsectors. Tumaas naman ng 0.5% ang motor vehicle at parts dealers sa ikatlong buwan. Nasa 43.5% ang kinabibilangan ng retail trade dito. Sinabi naman ng Statistics Canada na maaaring tumaas ng 0.8% ang sales noong Disyembre. Ayon kay Derek Holt, pinuno ng Capital Markets Economics sa Scotiabank, pinakamataas ang retail sales sa unang quarter ng 2023. Celine, inaasahang mananatili naman ang interest rates ng Bank of Canada sa susunod na linggo dahil sa mataas pa rin ang inflation rate na mas mataas sa target na 2%. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Patuloy na makakaapekto ang northeast monsoon o hanging amihan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang mga probinsya ng Apayao, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mahinang mga pag-ulan naman ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Wala pa ring namomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Umabot na sa mahigit 6 na milyong mga kababayan nating mahihirap na Pilipino ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong nakaraang taon. Narito ang report ni Jerry Galicia. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, nasa 6.5 milyong Pilipino ang benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nakaraang taong 2023. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na halos 4 na beses ang bilang ng mga kliyente na naitalang natulungan kumpara sa annual target ng ahensya na 1,691,869 beneficiaries. Nagpapatunay lamang na marami nating mga kabayan ang nangangailangan ng suporta ng ating pamahalaan. At handa naman na ang tugunan ng DSWD ng agarang pangangailangan na pamamagitan ng AICS programa. Sa pamamagitan ng AICS program, pinagkakalooban ng mga benepisyaro ng iba pang interventions gaya ng medical, food cash, burial, funeral at transportation assistance, maging ang psychosocial support. Ayon pa kay Assistant Secretary Lopez, pinakamarami ang mga benepisyaryo mula sa Calabarzon Region na umabot sa 870,000 individual.
Samantala, umabot naman sa 314,700 individuala ang nakatanggap ng serbisyo mula sa Malasakit Center sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na matatagpuan sa mga ospital ng Department of Health o DOH, Philippine General Hospital at mga public hospital nationwide. Ito ay para tulungan ang mga indigent patient na may hirap na makakuha ng medical at financial assistance mula sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PhilHealth at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tiniyak ng DSWD na ipagpapatuloy ang pinatutupad na protective services para sa mga Pilipino na nangangailangan na agad matulungan ng pamahalaan na siyang layunin ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Proverbs, chapter 12, verse 16, na nagsasabi, "A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame." Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Good morning, Kuya! Happy viewing po sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. Aside sa inyong TV sets, mapapanood niyo po ang Good Morning Kuya sa UNTV News and Rescue official YouTube channel at sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share, and subscribe. At para sa mga babae nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Not so good news po sa ating mga kasambahay na motorista dahil magpapatupad po ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, tataas ng 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 60 to 90 centavos naman ang inaasahang price increase sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene naman ay posibleng tumaas ng hanggang 20 sentimos kada litro. Medyo mataas na yun sa gasolina. Inuunti-unti eh. Pero ayun nga, kaya makikita mo talaga kung bakit ang dami na ang dami na nagmumotor talaga ngayon, no? Kapag ka kunyari, lalo na pag mga rush hour, nakikita mo talaga. Traffic talaga. Makikita ko, pagka gumagamit ka ng mga motorcycle taxi app, makikita mo yung ano talaga, yung tipid mo sa oras at saka sa ano din, sa fuel economy rin kasi ganun katipid talaga. Isipin mo kung kunyari tayo dito sa studio. 'Di ba ako usually nagmo-motor lang kami. Kapag kinumpute mo kunyari gumamit ka ng sasakyan tas for the whole week magsasasakyan ka, siguro gagamit ako ng in a day makaka 150 para sa gasolina lang. Balikan na 'yon. Pero kung magmo-motor kayo, 150 mo, pang isang linggo na 'yon. Isang linggo. Ganun katipid. Tapos yung oras mo pa, yung oras na matitipid mo talaga, yun yung mahirap. Dati nung sa school na nag-aaral kami, pag nag-optimize kami ng mga system, kunyari gagastos ka sa isang makina, okay lang, basta kung yung matitipid mong oras, worth naman. Kasi yung oras na yun, isa sa mga, kumbaga, resource talaga na hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bumili ng oras. Kaya yung bawat matitipid mong oras, malaki yun. Kaya kita mo yung mga dapat mag-motor na rin ako. Ay, so napayagan na lisensya, payagan niya na daw siya. Expire na yung lisensya ko. Kailangan, iba na yung dapat, code dun eh. Payagan ka na dapat. Iba yung helmet. Oo, tsaka yung mga nakakatuwa rin ngayon kasi, di ba, nagkakaroon na rin kasi talaga ng competition. I mean, ang dami ng mga lumalabas na mga bago, yung sa riding app natin. So, dahil dun sa competition na yun, talagang bumababa din yung fare na binabayaran mo. Kaya yun yung napapansin ko talaga ngayon.
mas affordable, yun nga, tapos mabilis pa. Kasi ako ganun eh, kahit may sasakyan, pag nakita ko na parang, medyo malilate tayo pag nagsasakyan, tapos ikaw pa magbabayad ng gasolina niyan. So parang yun, yung oras, yung pera, madami kang masasayang eh. Kaya talagang madami na rin talaga nagmomotor. True. Pero sa mga kasangbahay natin na kailangan magpa-full tank kasi tataas na rin kinabukasan. Random na yan, Magpa-full tank na po kayo. Ito naman, job alert naman po para sa mga kababayan nating naghahanap ng trabaho. Dito po yan sa Navotas City. Nangangailangan po na ang lokal na pamahalaan ng Navotas ng isang computer on wheels instructor, clerk, 5 traffic law enforcer, 4 na garbage truck driver, 1 gardener at 4 na security personnel. Para po makita ang mga pamantayan ng qualification, duties and functions at iba pang listahan ng mga kinakailangan, i-click lang ang link na tinyurl.com/chrdo012424. Para po sa mga interesadong aplikante, magpasa po ng mga sumusunod na requirements sa City Human Resources Development Office sa first floor ng Navotas City Hall o mag-email sa chrdo@navotas.gov.ph. Kabilang po sa requirements ito po yung mga sumusunod take note po mga kasangbahay. Letter of application na naka-address kay Mr. Ryan S.E. Casas, City Human Resource Development Officer at ilagay ang trabahong inyong ina-applyan. Pangalawa po, accomplished personal data sheet. Ang form po ay maaaring ma-access at i-download sa tinyurl.com/y45peemb. Pangatlo po, copy po ng CSC Certificate of Eligibility or Valid PRC License or ID kung applicable po. At pang-apat, kopya po ng valid driver's license kung driver po ang posisyong ina-applyan. Para sa iba pang information, tumawag sa CHRDO sa 8281-8531 Local 106. Ang deadline po ng application ay sa January 24, 2024. So may mga, tsaka may mga ilan po tayong mga job openings na pwede nyo pong tingnan yan sa, syempre, dun sa mga binigay po natin na website. Tsaka, syempre, tumawag tayo sa number kasi baka mamaya, magkamali tayo dun sa mga ipapasa natin ng mga requirements or kulang yung mga maidala natin. So, check nyo lang po yan mga kasangbahay kung di nyo po na-take note. Pwede rin nyo pong balikan ito dito sa atin pong Good Morning Kuya Facebook page at sa UNTV News and Rescue. That's right. Kasi parang very, Specific lang kasi, yung numbers na kailangan mo. Mamaya maunahan kayo, maganda. Saka yung mga jobs kasi very specific eh. So parang kung ikaw, feel mo na para sa'yo to. Yan. Ilaban mo na yan. Laban na laban talaga. Laban na laban tayo ngayong Monday para tayo sa buong linggo, di ba? Nakakondisyon ka. Para matatapos tong linggo na to, ay may trabaho ako. Tsaka perfect, di ba? Kasi first month of the year, di ba? Bago matapos yung year, may trabaho na tayong bago. Third week pa lang, no? Kasi nga, di ba sinasabi lagi ni Cindy, kapag after after December talaga, dyan talaga nagkakaroon ng mga job opportunities. Ito na isang opportunity na huwag niyo nang palagpasin. Feeling ko din eh. Nagmamadali kasi 2 days na lang. 22 na ngayon eh. 24. Paunahan na lang talaga rin. True. Bilis na lang. Ito naman, good news naman sa mga Pasigueño. Extended po ang deadline ng assessment at pagbabayad ng business tax para makapag-renew ng business permit hanggang sa January 31, 2024. Araw po yan ng Miyerkules. Ibig sabihin, hindi po mapapatawa ng penalties at surcharges ang mga magbabayad sa loob ng extension period. Samantala, hindi na covered sa extension period ang 5% discount sa business tax. Ang hindi naman po pagkakaroon ng penalties at surcharges ay applicable lamang sa mga negosyo na walang delinquencies. Ipatutupad pa rin ang sumusunod na operating hours sa kahabaan ng extension period. Yan po ay from 8 a.m. to 6 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes at 8 a.m. naman to 3 p.m. naman tuwing Sabado. Samantala, magpapatupad naman ng cut-off time sa pagtanggap ng documentary requirements simula sa January 22, 2024 hanggang January 31, 2024. Alas 4 po yan ng hapon ang cut-off mula Lunes hanggang Biyernes, habang alas 2 naman ng hapon ang cut-off tuwing Sabado.
Yan, para sa mga taga-Pasig, no, yung mga naghahabol ng business tax para makapag-renew ng kanilang business permit. Hanggang ano na lang po yan, next week, araw po ng Miyerkules, no, January 31. Pero at least may extension period. Totoo. So may time pa sila itong week, tsaka sa Monday, may time, Monday, Tuesday next week. Kaya may Kasi time yung pa. extension na yun talagang dapat may penalty ka na dyan, di ba? Kapag ganyan. So in-extend nila para pa rin sa inyong mga kasambahay. So dapat talaga ihabol na natin. Kasi alam ko nung mga nakaraan sa Pasig din yun, yung parang may discount, di ba? Parang may mga hindi man discount, parang babawasan yung tax nila basta sa ganitong time sila magbibigay. Para sa atin, di ba meron tayong gano'n na may discount sa tax kapag itong month natin ginawa yung yung mga early bird. Mga early bird, yung talagang monitored nila yung kanilang mga pagbabayad sa tax nila. So dapat ganun din tayo kasi sayang din yun, 'di ba? Kung business yung iaano mo, kumbaga parang yung bibigyan mo ng tax or irerehistro mo ulit, sayang para magamit mo pa yung ibang pera para din sa business, 'di ba? Kaya dapat talaga maano natin itong mga kasambahay. Tsaka hindi maganda nag-ooperate ang business ng hindi hindi maayos ang tax. Naku po, nakakatakot. Mare-report ni Tini yan. Ay, hindi naman. Accountant natin po. Pero sa Pasig City pa rin ito mga kasambahay, ipinababatid ng lokal na pamahalaan na muling bubuksan ngayong araw, January 22, ang aplikasyon para sa Government Internship Program o GIP, kung saan 200 slots po ang bubuksan. At upang masiguro ang maayos at mabilis na proseso ng aplikasyon, 2 link ng online application form ang ipopost sa inyo pong mga Facebook page na Pasig PIO. Mamaya pong eksaktong 1:00 ng hapon. Paalala lamang po, magkaiba ang link na dapat sagutan ng mga aplikante na mula sa mga barangay ng District 1 at District 2. Tig-100 aplikante lamang bawat distrito ang tatanggapin ng Public Employment Service Office or PESO para sa round ng GIP para mapunan ang kailangang 200 na mga slots. Kaya naman para sa mga interesadong mag-apply dito, tignan po ng maigi ang online application form link na inyong sasagutan. Para sa karagdagang detalye at update, i-check lamang ang Facebook page ng Pasig City Public Information Office. Ayan, sa mga internship. Pwede kayo dyan. Kasi mahirap kaya ngayon. Isa yun sa mga mahirap anuhin ngayon ng mga nag-aaral. Diba? Yung mga internship, yung saan ba ako pwedeng magpumasok. Pero ito magandang experience na to kasi kung government, diba? Magandang ilagay sa credentials niya na parang ready na to sa mga trabaho pagdating sa, kumbaga sa mga government offices. Kaya sa mga gustong mag-apply para dito, lalo na mga Pasigueño kasi para sa inyo talaga to, diba? Mag-apply na tayo. Mamayang 1, diba? 1 dapat nakaabang na. Abang na para laban na. Oo, kasi para 200 mo lang agad. Kasi kung unahan, lalo na bawa graduating ka, tapos kailangan mo talaga. Itong hirap kaya humanap ng mga kusang ka pwedeng mag-internship. Tsaka maganda pag mag-OJT ka, dapat ang goal mo, doon ka na rin sana magtrabaho. Kasi ang laking factor nun Meron kasi iba parang nag-a-apply sila sa ganitong company, pero iba pala yung gusto nila. So maganda kasi yung tignan sa resume na may experience ka na. Kumbaga alam mo na yung sistema. Kasi naalala ko dati, nag-OJT rin ako dito sa UNTV. Tapos dito rin ako. Technique talaga yun. Technique. Kaya magandang experience. Kasi yun nga, malalaman mo yung sistema kung paano yung proseso ng, kumbaga, ng business or yung proseso ng kumpanya, mas nalalaman mo sa umpisa. Mas magandang yun, kumbaga, credentials din kapag mag-a-apply ka sa trabaho. Saka di ka na mahirapan mag-adjust noon, di ba? For example, sa dahil yung binanggit mo, alam mo na yung sistema, gamay na gamay mo na rin yung mga magagawa mo. Tsaka, ang ganda kasi nga, inilalapit na sa kanila yung mismong internship program kasi sobrang hirap din talaga maghanap. Naalala ko nun yung mga kaklase ko, naghahanap sila kung saan sila pwede mag-OJT. Ang dami na nilang pinuntahan ng mga kumpanya, ang dami nilang pinasahan ng mga resume nila, wala, hindi sila kagad natatanggap. Pero ito, specifically sa mga Pasigueño, nilapit na sa kanila. Tsaka kung ako ang employer, tapos nanggaling ka na rin dito, ba't pa ako kukuha ng iba, di ba? At least yung sanay na dito, alam na yung hindi ko na masyadong kailangan turuan pa, babalik pa ako sa basic ng pagtuturo. So, Tini, parang presidente. Iboto. Mamaya, may babatiin ko. Ay, oo, mamaya may babatiin. Gumaganong ko ulit Palaban na palaban ako ngayon. Kakakapi ko to
Louie. Eto naman, ilalaban to ng mga taga Quezon City. Tinatawagan po natin ng pansin ang mga Q-citizen couples. Muli pong maghahandog ng libreng kasalang bayan ang Quezon City Government. Gaganapin po ang QC Kasalang Bayan mula February 11, 2024 hanggang February 16, 2024 sa Quezon Memorial Circle. Para po sa mga interesadong residente, maaaring makipag-ugnayan sa mga QC Kasalang Bayan 2024 coordinators sa kada distrito. Kung kayo po ay taga District 1, tumawag lamang sa 0998-251-8074 at hanapin si Bel Castañeda. Sa District 2 naman ay si Rona Parales sa numerong 0969-195-4246. Sa mga Q-citizen couples naman po sa District 3, makipag-ugnayan kay Eds Labay sa numerong 0975-081-3849. Para naman po sa mga taga District 4, tumawag lamang sa 0905-421-6483 at hanapin si Virginia Malinaw. Sa District 5 naman po, makipag-ugnayan kay Marcia Liza Lamanilaw sa numerong 0919-873-1479 at habang kay Sheena Acuña po ang coordinator ng District 6, maaari po siyang makontak sa 0916-777-9941. Ayan, 6 na distrito po mga kasangbahay na taga Quezon City. Actually, nakita ko nga rin sa page, ang daming excited. Pero may mga iba naman nagkataon, ano daw requirements? Una daw requirement, kailangan may asawa ka. Hindi, wala pa. Papakasal pa nga. Kailangan, meron kang ikakasal. Merong ikakasal. Mali. Isa pa. Kailangan meron kang partner na ikakasal sa'yo. O, tapos dapat yung ready nyo ng illegal. Kaya naman pipilitan lang kayo. Ready nyo? Ready? Legal. Hindi illegal, ha? Gawing legal. Illegal, ha? Gawin legal. Gawin yung Gawin legal. Mga kasambahay, pag ready na kayo. Legal dapat. Legal. Tapos walang asawa. Tapos sa Quezon City Circle, baka kung saan kayo pumunta, ha? Ayan, yan mga kasangbahay, ang February 11 ang start. So meron pa kayong time to prepare kasi for sure marami ding may mga requirements pa. Kaya kailangan nyo pong matawagan yung mga coordinators. Yes. Yan pa ang ating advisories for today. That's right. Magbalik talaga naman tayo sa ating kasaysayan. Taong 2006 nang magluklok ang Bolivia ng kauna-unang indigenous president sa kasaysayan na nagbago sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. January 22, 2006, nanumpa bilang Pangulo ng Bansang Bolivia si Evo Morales sa idinaos na inaugurasyon ng kanyang opisyal na pag-upo sa pwesto. Siya ang naging kauna-unahang indigenous president sa kasaysayan ng Bolivia na kabilang sa lahi ng Aymara Indian. Si Evo Morales ay ipinanganak sa Isaliavi, Bolivia noong October 26, 1959. Pagkatapos na manilbihan sa Bolivian military, ay nanirahan siya at ang kanyang pamilya sa Chapare region na nasa silangang bahagi ng Bolivia. Sa lupaing ito ay nagsaka at nagtanim siya ng mga traditional crop na kinabibilangan ng coca plant. Kalaunan ay naging pinuno siya ng Coca Growers Union at naging bahagi sa pagtatatag ng National Political Party na pinangalan ng Movimiento al Socialismo o Movement Towards Socialism. Taong 2005 ay lumahok siya sa presidential elections at pinalad na magwagi matapos na makakuha ng mahigit 50% boto. Sa panahon ng kanyang panunungkulan ay napunta sa gobyerno ang pamamahala sa oil industry at naisabatas ang isang land reform na nagbahagi ng lupa sa mga mahihirap. Bunga ng kanyang popularidad ay nahalal siyang pangulo ng ilang beses, ngunit noong 2019 ay napilitan siyang magbitiw sa pwesto dahil sa panawagan ng oposisyon at ng militar. Ang ganda rin talaga
ganun naging record niya para sa ilan nilang mga kababayan. Sabi nga rin even ng World Bank, di ba, na from 36% ng mga time na siya yung nanunungkulan, 2006 to 2014 if I'm not mistaken. Basta nasa ganun 2019 ata ang presidential dalawang term. Haba. Parang ganun. So sabi, sa span na yon na siya yung nanunungkulan, from 36% na poverty, bumagsak ng 17 na lang. Ba? Oo, ganun kalaki yung kung gumaga, ganun kalaki yung na-improve nung kanilang government. Tapos, yung kanilang, kasi dati tinatawag sila as low income yung kanilang bansa. Pero ngayon, nung time nang siya yung nanunungkulan, naging low middle income na sila. So, ibig sabihin, even yung kinikita ng kanilang mga tao, every month, talagang kumbaga tumataas din yung kanilang income. Tsaka malapit kasi yung puso niya sa mga farmers. Di ba, Ira? Yun yung sasabihin. Pag nakakita mo kasi yung history ng Bolivia, di ba, kaya yung significance nitong today ni history, siya yung first indigenous na presidente. Pag nakita mo yung kwento, history ng Bolivia, parang may similarity siya sa history ng Pilipinas din. Kasi mayroong mga na sila, indigenous people na sila doon. Bago pa dumating, kasi parehas tayo, Bolivia at Pilipinas, sinakop tayo ng mga Spanish, may mga colonialization na nangyari. At dahil doon nga, ang daming nag-rule sa kanila na hindi, kumbaga, purong taga doon, yung mga tribo nga na nauna doon, yung mga Incas, di ba? Familiar kayo doon sa mga Incas, di ba? Yun yung mga, kumbaga, yun talaga yung mga native doon, mga native na tao doon. Kaya very significant siya, syempre. Kasi nga, yung identity mo as a country, di ba? Na iba yung mag-handle kapag taga doon talaga yung kumbaga, doon mo masasabi na meron ka ng freedom, may sovereignty ka na, meron ka ng, kumbaga, yung bansa na yun, pwede na magsarili, hindi na sila nakaasa sa ibang bansa. Pero ang problema nga, nagkakaroon ng, kasi nga, ilang taon din sila, alam ko, 18th century sila na sakop So, 100 years din, no, na sakop sila ng mga Spanish. Hindi mo maiwasan talaga na may mga generations na parang may halo na. Yun yung parang isang issue na sinasabi na yung ibang mga presidente ng Bolivia, although doon naman pinanganak, citizen talaga sila doon, pero hindi sila kumbaga hindi sila purong Bolivia, ganon. Hindi sila puro kasi nga kumbaga parang dahil sa pagsakop sa kanila may mga halo na nangyari. Parang sa atin sa Pilipinas, di ba? Iba't ibang mga lahi na very diverse na. Bihira lang masabi mo na 100% talaga. Oo, katutubo ka talaga. Kaya, isa rin talaga sa inano niya yung sa constitution nila. Parang isa siya sa mga sumuporta na parang kahit paano ma-rewrite. Kasi sinasabi nila na parang pagbabasahin mo daw yung constitution nila, wala masyado na rights na hina-highlight yung karapatan ng mga indigenous people. Kaya sinasabi niya na parang isa yun sa mga talagang kumbaga naging advocate siya na sana yung constitution nila mabago na mabigyan ng karapatan yung mga indigenous people. Tapos ang laki ng million acres yung ibinamigay niya na lupa sa mga farmers kasi farmer din sila. So sabi nila, tapos ang binibigyan nila ng mga lupa yung mga inabuso naman ng kanilang mga, kumbaga yung may mga may-ari ng lupa, inabuso yung mga farmers na yon. Ang ginawa niya, pinamigay niya yung mga lupa para magkaroon ng sariling lupa yung mga farmers. Kaya yung GDP din talaga nila tumaas ng mga 7% parang basta mga ganun every year tumataas yung kanilang GDP. Kaya ang ganda ng ang ganda nung naging result nun para sa kanilang bansa. Laki nga daw ng economic growth Bolivia nung siya yung naging president. Kasi yun nga yung nabanggit mo na yung mga lupa na dapat sa indigenous people. Kasi di ba kahit hindi naman sa Bolivia, kahit sa mga ibang countries na kapag mga indigenous people inaagaw yung lupa nila, tapos parang sasabihin na lang na itatransfer namin kayo sa magandang lugar, ganyan. Pero kasi identity yun identity ng isang country, yung mga indigenous people na yung kultura doon. Kasi parang sa akin, parang mabubura yun kapag inagaw nyo yung lupa, may iba yung kultura. Kaya para sa akin, maganda na, kumbaga, i-preserve pa rin natin yung mga ganun. Kaya, pero anyway, sa mga achievements din ni nung president na to, is yung nag-focus din siya sa healthcare para sa mga indigenous people. Kasi yung
accessibility ng mga indigenous people that time. Parang wala talaga pa. Kumbaga, hindi sila ganun nakaka-access, lalo na sa, syempre, mga remote areas yan. Tapos, isa rin sa finocus niya is yung education na maging available sa mga kapwa niya tao. Kumbaga, yung pagiging representative niya sa indigenous people, naibahagi niya or nakapag-share siya sa mga kapwa niya tao. Kaya ang ganda nung nagawa din niya. Sabi nga wala naman daw kasi talagang naging question dun sa successful na naging impact nung term niya with regards dun sa itaas yung standard ng pamumuhay ng mga mahihirap. Especially nga yung marginalized groups, which is yung mga indigenous community. Pero may times lang daw na parang na-lose niya yung trust ng mga tao, especially yung indigenous community. Nung time na parang, hindi lang ito yung reason pero isa sa mga reason na meron kasi siyang in-encourage na slash and burn farming. Which is ang gagawin, yung mga forests, parang susunugin muna, ika-cut down yung mga trees, talagang completely papatayin siya para naman kasi maging fertile yung soil. Tapos in-encourage niya yan para sa farming din at saka cattle ranching. So, ang nangyari, may mga nasa 250,000 acres of land ang nasunog, ganyan. So, may mga communities ata doon na parang homeland yun ng mga Chiquitano people. So, parang nawalan sila ng homeland. So, parang binabanggit doon na na-lose niya yung trust ng mga tao kasi yung siguro nilipat lang sila, niresettle sila pero nawala yung homeland nila kasi para na naman sa ikabubuti kaso nga lang yung kumbaga yung hindi niya naprotektahan yung siguro syempre yung native na yung mga katutubo doon, so parang doon medyo bumagsak yung niya, yung siguro kasi syempre hindi rin naman natin talaga mapiplease lahat kahit na gusto mo mabuti yung gawin mo sa iba minsan hindi mabuti yun pa kung titingnan. Pero syempre, all in all, napakaganda pa rin naman ng naging presidential term niya kasi hindi naman siya aabot ng from 2004 to 2019 kung hindi naman talaga siya naka-impact talaga ng maganda sa bansa nila. Totoo. At yan ang ating Today in History. May iba naman tayo, meron ba kayong mga best friend na sobrang close nyo, halos lahat, sinishare nyo na sa inyo? Di ba tayo mga real friends din tayo? Parang meron bang makakatala sa 7 hours? 7 hours na kwentuhan pag hindi nyo pa nakwento lahat. Parang wala tayong mga secret. Pero ganyan kasi ang samahan ng magkakaibigang sina Julia at Alyssa. Pero dahil matagal na silang mag-best friend, masyado nang naging komportable si Julia at tila nakalimutan ng irespeto ang kaibigang si Alyssa. Masisira ba ang matagal nilang pagkakaibigan? Panoorin natin. I broke up with him. You'll be alright. Kalimutan mo na siya. Okay? Jules, have you seen my black dress with gray sleeves? Ay, kahawd ni mo, day. Isusot ko sana yan sa interview mamaya. Huwag mong kaningon. I need this for my meeting. Bagay, diba? Yes, but you could have asked me first. Ito naman. Mag-best friend na tayo since high school. Hindi ko pa bang magpaalam? Okay, anyway, have you seen my last episode when I interviewed Eloise? Yes, and to be honest, you were rude to her. Okay, I was not rude. I was just stating facts. Yeah, but she's your guest. You should have respected her regardless. Well, because of that episode, I'm the new face of Casey Skin Clinic and CZ Apparel. Thank you. Good morning, babe. I'm about to leave for work now. Okay, I'll see you at lunch. Bye! Ay,
cannot wait for our dinner tonight. Sounds good. You can pick me up at 6. Okay, bye. Jules! What? Remember? Mahal ko si Love. Pero, babe feels right. I can't decide how to pick, so just let me be, okay? Well, in that case, I have to go, so I wish you good luck for your interview. Okay, drive carefully and obey traffic rules. Miss Julia, here are the questions and the wardrobe for later book. Okay, you can leave it there. You may go. And we're live in 5, 4, 3. Hello, everyone. I bet you're all excited for today's episode. Yes, it's our first anniversary. And we have an amazing lineup for today, and one of our guests is especially dear to me. And so, Julianetics, stay tuned for more fun and heartwarming episode of Julia Says! And now for our final guest. She's the head of research in one of the biggest pharmaceutical companies of the country, and she's very close to my heart, and I would be lost without her friendship. My best friend, Miss Alyssa Tabamo. Miss Alyssa, thank you for accepting us. And now, for our final question. I'm sure maraming interested dito. What's your stand on open relationships? You know, those couples who agreed to have other partners at the same time? I know what that means and I strongly disagree with it. Wait, you were with someone who was in an open relationship, right? What was his name again? Marvin? Oh, come on, let's talk about it. I'm sure he wouldn't mind you sharing that story. And besides, that was a very long time ago. I have no comment on that, that's private. I'm sure the viewers would love to hear that adventure. Okay, but we'll have to leave that for another time. So, Miss Alyssa, any message for anybody in your life? I just wanted to say Hey, Alyssa left her jacket. Alyssa, why are you upset? Julia, respect? Seriously? Grow up and please stop following me. Why are you upset? You agreed to do this interview, diba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Nakalimutan mo na ba? You're the one who told me to forget about him, and yet here you are bringing up a past I deeply regret. And worse, inungkat mo pa in public. Julia, you saw how much I suffered para lang maka-move on. Kaya nga, naka-move on ka na, diba? So stop yelling at me and respetuhin mo naman ako. Julia, respect? Seriously? Do you even know what that word means? It's to think of others better than yourself. To be unselfish and to be humble. Ikaw kasi, lagi kang nasa task kaya iniisip mo ikaw lang dapat irespeto. That is not true. You're overreacting. With all of my achievements, I deserve to be respected by everybody. Well, sorry, Julia, but you definitely don't deserve mine. Ang respect, ina-earn yan, hindi yan dinedemand.
You're insensitive, selfish, and rude. Ang sakit mo naman magsalita. Best friend kita. Hindi mo ako kaaway. Julia, hindi daw sinasabi ko sa yung totoo, kaaway na kita. Grow up, and please stop following me. Alyssa, I'm really sorry for what I did to you. I appreciate you pointing out my mistakes kahit masakit. You truly been my best friend. And I'd rather be faithfully wounded multiple times by you than be praised with pretensions by other people. You've been such a good friend to me, and I realized my selfishness and rudeness pushed you to your limits. Again, I'm really sorry. Please forgive me. I forgive you. Matitiis ba naman kita? Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Filipos 2:3. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Roma 12:18.
Yun kasi minsan yung tendency, no, kapag close na tayo sa isang tao, minsan na-take for granted natin sila na to the point na hindi na natin sila nire-respeto, na hindi tayo nagiging aware na nayayabangan na pala natin sila or parang nagkakaroon tayo sa sarili natin na parang hindi, kumbaga yung yabang mo lumalabas na kasi feeling mo close naman kayo, na okay lang ng pagsalitaan mo siya, ganyan. Pero huwag natin, kumbaga, iti-take for granted yung relationship nyo sa isang tao, lalo na kung close kayo, mag-best friend kayo, na ang dami nyo ring pinagdaanan. Pero huwag sanang masira dahil sa achievements. Kasi dito, kanina parang sinasabi niya na, I deserve respect kasi marami akong achievements. Kaya huwag sana tayong kainin ng, kumbaga, sinasabi nga nila, huwag tayong kainin ng mga achievements sa buhay na to the point na mababago na yung sarili natin, na mataas na yung tingin natin sa sarili natin, tapos yung mga taong, kumbaga, mahal natin, kumbaga, naaapakan natin. Kaya, kumbaga, ano lang talaga, yung lagi natin sinasabi, stay humble palagi. Yeah. Diba? Tsaka kayo na ngayon nagsasabi na parang best friend mo siya. So dapat isa ka sa talaga nakakakilala sa kanya. Alam mo yung makakasakit ng kalooban niya. Dapat hindi mo na yun ginagawa, 'di ba? Dapat irespeto mo siya na gaya ng pagrespeto mo rin sa sarili mo. Nakikita mo pala yung sarili mo nakarespeto. Hindi mo ba yun kayang ibigay dun sa tao na mahalaga rin sa'yo? 'Di ba parang mas madali siyang gawin or ibigay sa iba, lalo na mahal mo naman yun, hindi naman siya ibang tao. Kaya dapat talaga yung pagmamahal, hindi yan nawawala gaya ng ginagawa ng MCGI. Dahil ang paninirahan sa mga kabundukan ay may kaakibat na pakinabang at mga problemang nararanasan. Malayo sa ingay sa syudad, pero malayo rin sila sa maraming mga bagay at serbisyo. Isa na rito ang pagpapatingin sa mga manggagamot. Ganito ang sitwasyon ng ilan nating mga kababayan sa Paracelis Mountain Province. Kaya bilang paglingap sa kanila, ay ating inilapit ang serbisyo ng mga doktor sa pamamagitan ng isang libreng medical mission. Bilang nabayag kayong agnana dituyen, di taga city gamon, ti kanayon dang ibagbalakit, mayat ka no ti panagbiag dito, agpay subajay. Paiso sir, di ka aduti dagdagan, akas jay. Ngayong kadagiti babasi dagdagan. Kijay karot ti rigat. Kawan ti usto nga trabafin. Kuman lang. Ang kami may agmais tawan ti kain na jalakay kun. Panak agargar din tinat nating lang. Sumitapan ko ilaklako. Ano san sir? Apan. Awang garu pangalaan. Ito gamo lang asir awan Sugar di ko na nga ada tupad. Napanak sir ta isupay ko mga pangalaan kit hanggang mabalinti senior aki ana-ana. Nim tikunak dagita maala dagita abakik pay lang itipudot kas day ti rason kumit. Hanggang lumabalin. Ngawan ti awan ti lutom di agparikot ka. Ngawan ti kwarta di magparikot ka manin. Ay bubrayin niyo no kangin eh. Ang pantagbiro. Alangan nagtutugaw ka. Anin. Ang pantagbiro ti ilako ta. Makalako tamit o pantamit igatang ti kwa si data kanin takas jay. Kung hindi man ginhawa sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang biyaya ng kapaligiran ng Paracelis Mountain Province, marahil, taglay nila ang malulusog na pangangatawan. Ayun, kumapo yun dito'y mata, kunak ano. Win, akas ka dagito yun, win, dumalat ang agpas ito bumakit. Yung laing medyo kumapo yung tipan nagnanta bumakit tagaro din. Kumapo dagito'y tumin. Nga dalata din sa gamano nga
mapanmakikot ti mangagas mismo. Kinahambit lang gamin nga basta-basta. Mas prefer da gamin dito kit diretso mlat na ospital. Tama-check up da nga dagos. Mas pilik at agyan ito. Kit, siyempre nawigat kakawit ti biro ka iti kanim. Kinukwarta kit hambit nga basta-basta mit lang. Sarap maidlip at muling magising, lalo't kung ito'y sa kanyang muling pagbabalik. Tunay ngang kay sarap kung siya'y makakapiling sa kanyang pagdating. Papasalamat sa MCGI, sa UNTV, lahat ng mga kasamang medical personnel, mga doctors, nurses, midwives, galing sa MCGI. At ulitin ko, sa inyong lahat, nga kakailian, dahito'y para kada kayo, aglalo tatang at tiyempo iti adu iti challenges, aglalo iti saksakit. Kung malagsakan kami so nga masang truck kami nga may, ano kami. Kung malagsakan kami ni damit ti libre nga tawan ti usarin mi, awan ti gatang mi, so malagsakan kami dati libre. Damit ti libre pagpa-check upan kali ti saksakit. Mayat ata dati salamin ko kin mayatin ti panagreknak. Ito niya nga garuta kunada nga mapangkayuag pa medical ta libre di kunada di napanak mit atawan garuti paborita garud di libre amin di haunas manin. Heroic activity. Lalo na lang sa mga kabataan katulad ninyo. Maganda yun. You see, kaming mga taga-Paracelis, masaya kami ngayon dahil at least may naipagkaloob sa amin na hindi lang material things. Yung mga kumakanta dito, nako, ako parang dalangin yun, yung mga kantang yan. Hindi ko po ina-expect yung dami po nung tao na magpapa-consult po pala or mag-avail po ng services po natin. So karamihan pa po sa kanila mga matatanda na alam po natin na pagka taga-city po tayo, diba, na yung mga tao dito healthy, pero ang dami po pala sa kanila may mga sakit. Alam mo, no, narinig ko ito, excited ako, hindi pa ako nakatulog kagabi. Ngayon, appreciated ako dito sa Ginawayo kasi hindi lahat ng tao maka-avail ng medical. Ngayon lang. Kasi ang mission nyo, tumulong sa tao, tulungan ng nangangailangan. Malaking tulong ito nung Ginawayo na ito. Buti na lang, meron kayo na dumating, nagbigay ng free medical mission. Kasi may anak pa ako sa college, kaya kung may pera, teka muna yung check-up sa pangangailangan muna ng mga bata. Kaya buti na lang may magandang loob na grupo na magbigay ng medical check-up dito sa Paracelis. Alam ko medyo malayo-layo sa sa mga city at talagang napakalaking tulong nito sa pagpunta nyo dito sa Paracelis.
So, nagpapasalamat tayo dahil una sa lahat ang MCGI po ay nagiging instrumento ng Diyos upang yung mabuti na ibinibigay at itinuturo ng Diyos sa atin ay maipagkaloob naman natin sa ating mga nangangailangan. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang siyang gumagawa nito sa atin. Sa paglalakbay mo, hindi dapat na mawala sa kaisipan mo na ang pakikipagkapwa-tao. At bahagi ng pakikipagkapwa-tao ang pagpapakita ng habag, kagaya ng ginawa ng Samaritano, na siya ay nagdalang habag doon sa naging biktima ng tulisan. At sa kanyang pagpapakita o sa kanyang pagkakaroon ng habag, siya ay nagkaawang gawa. Alam mong may obligasyon ka sa kapwa mo tao. Yung obligasyon na yon dapat dala-dala mo palagi na sa paglalakbay mo. Kailangan pag nakakita ka noong dapat kaawaan, huwag mong ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Ikaw ang tanging nalalapin, pag-asa. Salamat sa Diyos. Para itong buong araw na to napapag-usapan natin yung mga tao sa mga kabundukan, di ba? Yung kung gaano kalaki din talaga yung naitutulong nila para sa isang bansa, sa isang lugar. At sana maiparamdam natin yun sa kanila, di ba? Na kahit malayo sila, yung puso natin, huwag natin ilayo rin sa kanila. Na dapat nararamdaman pa rin nila yung pagmamahal ng mga kapwa-tao nila, na kahit na malayo sila, kumbaga tayo na yung lumapit. Kasi nga yung resources nila, di ba? Yung isasakripisyo rin nila para makaluwas dito, para mapagaling nila mapagamot nila yung kanilang mga sakit. Kumbaga, napakasarap sa kalooban na maging parte ng MCGI na may mga ganitong klase ng proyekto na hindi lang tayo dito sa malapit lang sa atin. Kumbaga tumutulong. Talagang hanggang sa kung saan may nangangailangan, makikita ang MCGI. Talagang wala naman tayo kasing pinipili na lahi, wika, relihiyon, political affiliation. Basta tayo, kung makakatulong tayo sa awa at tulong ng Diyos, susunod tayo dun sa utos. Tutulong at tutulong. Ayan, kahit saan tayo magpunta. At ito, pupuntahan natin, isa sa mga dream destination natin, ang New Zealand, na kilala sa breathtaking scenery and landscapes nito. At alam nyo ba, pwede kayong makalibot sa mga lugar dito nang hindi nangangailangan ng malaking budget? Nako, basta't alam mo kung anong mga lugar ang dapat mong puntahan, kung saan yan, panoorin nyo dito. Kiara! Good morning, Kuya! Kami ang inyong host for today. Ako si Rona. At ako naman si Lyja. And welcome to Trip Ko To! Tara! Alam niyo ba, na ang Auckland, New Zealand ay kilala sa magagandang spots at lugar nito? Oo nga, Tita Rona. Kaso, paano kung tight ang budget mo? May enjoy mo pa kaya ang Auckland? Tama ka dyan, Tita Lyja. Kaya naman, for today's episode, pupuntahan natin ang ilan sa mga spots in Auckland na pwede niyo puntahan on a tight budget. That sounds like a plan. Tara! Bago kayo pumasok sa garden, bumisita muna kayo sa Huwakaiwaka Visitor Center kung saan sasabihan kayo kung ano ang bago sa garden ng mga staff. Dito nyo rin makukuha ang mapa ng garden upang gabayan kayo sa inyong paglalakad dito. Ang Auckland Botanical Garden ay located sa City of Auckland, New Zealand.
Ang garden na ito covers 64 hectares or 640,000 square meters of land and holds more than 10,000 plants. Nasa Cornwall Park na pala tayo, Tita Elijah. Teka. Ano muna ang Cornwall Park, Tita Rona? Alam niyo ba, Cornwall Park isn't just a park. Bahagi ito ng New Zealand's living history, weaving together its heritage, ecology, agriculture, wildlife, Maori, community within its lush landscapes. So ano meron sa Cornwall Park? Dito matatagpuan ang cow farm, their special garden, their heritage sites, the Huia Lodge, Discovery Hub, cherry blossoms, at pwede din dito mag-picnic para sa mga pamilya at maglaro ng mga sports and games. Nandito na tayo sa ating last location dito sa One Tree Hill. Ito ay isa sa pinakamalaki at most spiritually significant fortified prior to British arrival. Tama ka dyan, Tita Elijah. At sa baba nito, may makikita tayong playground kung saan nakatayo isang star dome. Dito, pwede kayong mag-stargaze and manood ng mga planetarium shows from 7 p.m. to 8 p.m. Wednesday to Sunday, with additional shows on the weekend too. Uy, kita niyo ba yung mga kasambahay, yung mga tupa? Yes, perfect na perfect ang One Tree Hill para sa mga nature lovers at sa mga mahilig mag-trekking. Dito sa tuktok, kitang-kita niyo yung mga bundok, mga cities, and most of all, you can get fresh air. Yan na, malapit na tayo. Malapit na tayo, guys! At this part of the walk, makikita natin ng Auckland Sky Tower. Ito ay pang 28 na pinakamataas na building in the world. Tignan niyo dali! Sky Tower! Nakita siya from here. At sa wakas, mga kasambahay, nandito tayo sa One Tree Hill Obelisk. Tara! And that concludes today's Trip Ko To! New Zealand Trip Ko To! Yun no, nabanggit ko nga sa kanila kanina, mga kasangbahay, na na-enjoy ko talaga yung mga nature trip. Kahit lang yun dito sa Pilipinas di ba nga, nung nakaraan, nagpunta tayo sa Morong bago tayo magkaroon ng mga activities. Nag-grounding kami sa dagat, Ang sarap ng ganung feeling na parang very nakakakalma
ng bilis ng mundo dito sa city. Kaya pag napunta tayo sa mga ganito, parang nare-relax tayo, meron tayong nare-replenish yung energy natin ng, alam mo yun, parang therapy sa atin yung nature talaga. Tsaka i-feel mo, hindi yung puro ka pa rin cellphone, puro ka pa rin diba? Pag nandun ka, talagang i-enjoy mo na kasi di ka naman laging nasa ganun, lalo na pag dito ka nakatira sa city, diba? Tsaka escape din natin yan sa mga mga gadgets natin, di ba? Makapunta ka man lang sa environment natin. Tulad kahapon, beach, di ba? May mga advantage yan yung kapag nakakatanggal doon ng radiation, di ba? Pag bumabag ka. Kaso nag-video ka. Yun lang. Para naman bumalik lang. Pero sige ngayon naman, greetings na tayo. We would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online and selected Mercury Drug outlets. We would also like to thank Pag-ibig Fund. Mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. I'm getting the Pag-ibig I deserve. Pag-ibig Regular Savings, top up na. At happy birthday kay Marvin J. Vallejo. Si Kuya rin ba? Marvin J. Ayun o. At kay Bill Joe. Bibe. Ayan, happy birthday po sa inyo. Birthday. And we would like to thank Clary's Flower Shop. Surprisingly beautiful. For your flower needs and requirements, order at Clary's Flower Shop through their Facebook page or at 0917-867-7477. Clary's Flower Shop is located at 0461 Sampaguita Street, Barangay Biclatan, General Trias City, Cavite. Good morning sa aking mami, sa aking daddy at kay Yuna. Good morning din po kay Brad Rading and kay Sis Paula Viray. Ayun. Panoorin mo po to, Brad. Oh, ito na po. Kasi lagi daw akong gumaganon, gumaganyan. Akala niya daw tomboy ako. Nakagandang bata. Ito na po. Sabi ni Brad Rading kahapon, lagi ko nga napapanood yun sa GMK, kaganda-gandang bata. Kaso laging gumagan. Kala ko tomboy. Hip-hop dancer. Sabi na ba niya? Bulakin niyo. Gano'n lang po. Ipabasa ko na po, tapos puro ganyan na lang. Ayan. O, kunyari, pagbati mula kay Tini ang inyong binibigyan. Parang hindi na yan nakuha. Next. Good morning din po. Thank you, Balaskin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout, Ibardlaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at balaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Balaskin Beauty Lounge take care of your skin. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!